Magandang gabi. Medyo ano, pasintabi lang, medyo may kalaswaan itong video kong ako ngayon. Ito pong aking, vlog ngayon medyo may kalaswaan at ang tenor lamang po nito ay may video akong nilalabas na kung mapakinggan mo parang boses ni BBM at saka ni Lisa Marcos. Yan ang konteksto nito, parang ang kwento, pero hindi ko alam kung itong totoo, pero akin lang itong imagination kung ano nangyayari. Kasi in fairness naman sa mga guys at saka girls o girls na involved dito, wala pa tayong kasiguruhan ko ito. Kasi pwede mangyari na AI lang, gawa lang ito ng AI. Pwede rin mangyari na kaboses lang. Pero ano kaya sa tingin niyo kung ang lalaki ay kaboses si BBM at nagsama sa babae kaboses ni Lisa? Mari ba maniwala tayo dito? At ang kwento po nito ay according to Dean Chase. Matagal na ito narinig sa kanila. Pinag-aralan ko kung ilalabas ko o hindi. Ngayon, persistent po sila. Nag-ibig sabihin po, naniniwala sila totoo yung kwento nila. Ang kwento po nila ganito. Sometime in November 2023, pumunta si BBM at si Lisa sa California. At dumalo sila ng tinatawag na Folsom Party. Ano yung Folsom Party? Siguro the most decent way I could describe it is this. I'll just state it in English, okay? It is a party where all kinky men and women, mostly, as I do believe, members of the LGBTQ, the gays, gay men and gay women, in Folsom Street in California, in at least one occasion of a year, wherein everybody is aware that they would be displaying without restraint all kinds of sexual activities that they want in open. Usually, the persons who attend there are gay people, but there are also people who are non-gays, men and women. And in this party that I will be referring to, according to the statements made by Dean Chase, and from my own understanding of what he said, is this. The man whose voice is similar that of BBM, and the woman whose voice sounds like Lisa Araneta Marcos. They hired two big men. Big men. Diba, pag big men, alam niyo na, big in the upper body and big inside. They paid $40,000 for one and another $70,000 for another man. Tapos, and then they went partying together with Lisa and BBM. Na ang impression ko dito is, bakla pala si BBM. Nagpapatira, parang impression ko lang, nagpapatira sa wet packs. At saka si Lisa, in the presence of Lisa, yan ang dating ng kwento. Habang sa presence ni Lisa ay nagpapatira si BBM. Ganun po yung kwento. So ngayon, it comes now to my mind na yung tatlong anak ni BBM ay not one of those looks like BBM. Ano ibig sabihin nun? Si Sandro, kamukha ni Bong Daza.
isa yung dalawang anak kamukha, ang isa kamukha ni Martin Romualdez. Ang isa kamukha ni Anton Lagdamio. Well, impression ko lang naman yan. So, parang ngayon, kung bakit ko sinasabi yan, parang it comes to mind na my mind na kaya pala walang anak si BBM na kamukha niya dahil bakla pa na siya. Parang ganun. I don't know how true it is, but it is only my logical conclusion from all these things na nakikita. I am trying to speak this in English in order to make it more decent. Okay? And maybe for the first, I'll now show you. I'll present to you the blog of Mr. Dean Chase. In this blog, he showed, or he just played what he called as a tape, as a recorded tape, audio, but I do believe this as a video, but only audio was played. And listen to the sound of a male voice that sounds similar to BBM, and the women voice sounding similar to Lisa's voice. So ito po. Ito, pinag-isipan ko po itong talaga ng ilang araw. Kung napansin niyo po, hindi po ako nagpo-post ng how many days. I really sat down and contemplated on this. Pero napagtanto ko po na karapatan po ng bawat mamamayang Pilipino na malaman kung ano pong klaseng mga tao ang nasa loob ng Malacanang. Ito na nga po. This audio was sent to me during kasagsagan ng pagsabog ng issue ni Paulo Tontoco. Kasi po, nag-reach out po itong person na to sa akin at sabi niya po, siya po mismo ay minessage para po sumali sa SEX party. Na-verify ko po, as a matter of fact, I had met this person in person as well. And napag-usapan po namin kung anong nangyari. Ayun na nga po, you might have seen my video about this previously. Ang impression ko kay Dean Chase Masalita, nakilala niyang tao, isa sa mga tao na hinail, na kinuha na binayaran ng $40,000. That's 2 million. That's a lot of money from the Philippine coffers. Ibig sabihin po, the conscience of men would dictate that it's all right for you to do whatever private lives or private matters that you want, but please do not use the money of the people. Yeah, yan ang impression. And it happened during the APEC conference in November of 2023 in California. On my page, if you have questions about that, just go back to my video. Ayun na nga po, na-send po niya sa akin ito and verified this person is actually an SE. And by the way, si Dean Chase po ay isang Filipino o Cebuano lawyer na abogado siya sa California. So, he must be responsible enough. Nga po, na-send po niya sa akin ito and verified this person is actually an SEX party goer. As a matter of fact, taga San Francisco po siya and always po siyang sumasali sa Folsom Street Fair. Now, what is Folsom Street Fair? Hindi ko po ito pwede sabihin dito sa video kasi po masyadong adult, but you can Google it. That's FOLSOM Street Fair. Yan po. Parati po siyang sumasali dyan. He's always present in the SEX party scene. And ayun po, nakareceive po siya ng message tsaka pinasali po siya sa isang private SEX party. At saka ito na nga po ang resulta nito. So again, before we go to that po, to the audio, let me just say, nakarapatan po nating bawat mamamayang Pilipino na pilitin po natin ang ating Pangulo na mag-take ng hair follicle test. Kasi po karapatan po nating malaman kung nasa
maayos po na pag-iisip ang Pangulo natin to lead a country. Kasi hindi po isang, dalawa o tatlong buhay lang ang minamanage niya. Ang dami pong buhay. Buong bansa, buhay ng mga mamamayang Pilipino po ang nasa linya nito. Dapat po tayo magalit, dapat po natin pilitin kasi ito po ang only way na malaman natin kung nasa tamang pag-iisip po ang Pangulo natin. Again, this video is up for interpretation and it's totally up to you. Pakinggan niyo, pakinggan niyo. Pakinggan niyo yung boses. I think I can't take this. I think it's too big. You love this, right? So, ano sa pakinig niyo? Ulitin natin yung boses, ha? Pakinggan niyo ako lang naman, it sounds like BBM at saka sounds like Lisa. I think I can't take this. I think it's too big. You love this, right? Magandang araw. So, yan lang. Although meron pang iba, ayaw ko na muna ng kasi my decision to come up with this is, halos isang buwan na yan na narinig ko. At saka yung si Dean Chase ay mapursige. At being a lawyer himself, I know he's standing firm on that. Anyway, pwede naman mangyari kasi ma-AI din yun. But then, ang concern ko dito, sinabi na ni Amy na addict siya. So that endangers our country, the national security of our country. At nagpalabas na si Saldico ng mali-malitang pera na dinideliver na 2 billion each month kay Romualdez at papunta sa kanya. Ito ay corroborated ng testimonya ni Codesa sa Senado. At ito po ay mako-corroborate din kung lalabas na si Mark Texay at saka John Paul Estrada ng mga ADCAM ni Saldico. So kung ngayon, it becomes more concerning on my part. That is too serious a matter to be neglected. Hindi ko pwede ma-neglect yan. The people ought to know this. Lalo si Bogs Adam, si Jomar. Happy New Year. Ang kakanatakot ko, baka ibig sabihin po, yung mga Pilipino, wala kayong dapat katakutan kung mag-rally kayo. Si bakit? Tingnan nyo yung nangyari nangyari doon sa Venezuela. Nagrarally ngayon ng mga Venezuelans laban sa kanilang president, si Maduro. At nakialam ang Amerika sa Venezuela dahil sa yung presidente nila ay inaakusan at tila bagang napakaraming ebidensya na yung presidente nila si Maduro ay talagang siya ang drug lord na nagpapadala ng mga cocaine mula sa Venezuela papunta po sa Amerika. Kaya nagalit ang Amerika.
So, call it intervention. Intervention naman talaga yan eh. Which is bawal sa international law. But then, ang in-invoke ni Trump dito, dinadamage ninyo. You committed the crime of trafficking cocaine to the United States of America. So, ang tanong dyan, so tinatawag na dito, is it right for Trump to do some measures? Ang ginawa niya, binumbahan niya yung Venezuela, binumbahan niya mga airports. At sinuportahan niya yung mga nag-rally laban kay Maduro. And even Trump dared to say na kung bababaril ang mga nagrarally, makikialam ang Amerika. In the same manner that what has been happening in Iran, lumabas sa mga tao hanggang ngayon ay napakarami habang nag-uusap tayo. At ang mga Iranians ay nagalit na sa yung mga pamahalaan ni Ayatollah Khamenei. Inumpisan niya ni Ayatollah Ruhollah Khomeini na pinatumba nila yung kaharian ni Shah Reza Pahlavi. Yung mga mula na tinatawag, promising good governance to Iranian people. But then, 1979 yun. Ano ng taon ngayon? So that was 21 years plus 25 today. That is 26 years, 46 years. 46 years na-realize ng mga Iranians na gusto nila bumalik ang the royal family, ng mga Pahlavi family. Yung pinangako ng mga langit at lupa, langit o paraiso ng mga mula, ng mga Islamic people, Islamic leaders ng Iran ay hindi nangyari. Bagkus, nauwi ito sa maraming corruption din. At because yung pangarap ng Iran ay matumba ang unang-unang Israel. Nakikialam sa labanan ng Israel at Hezbollah, Israel at Gaza. Gumagasto sila, nagpatayo sila ng mga nuclear arms, nuclear weapon, nagde-develop. Lahat ng resources ng Iran ay napunta ron. Napabayaan ng mga tao. Sa ngayon, nagre-rebuild yung mga tao ng mga Iranians. Not all Iranians are Muslims. Many of them are Christians. Kaya ngayon, ang sigaw ng mga Iranians, down with the Islamic Republic. Gusto nila ibalik yung hari noong araw. So, ang hirap i-manage. Ang isa sa talo dito ay si Putin. Si Putin, kumukuha siya dyan ng mga armas na ginagamit laban sa Ukraine. At dahil wala din siya makukuha, delikado siya. Sa ano naman, ang China naman, delikado rin. Kasi samantala naman ng China ang kahinaan ng Iran at binili ng mura ang kanilang mga langis. Murang-mura na halos bigay na lang. So ngayon, ano nangyari sa China? Titingin-tingin na lang sila. Hindi sila pwedeng pumasok para makialam. At ang China, tinulungan din lang Venezuela. Hanggang sigaw na sila, hindi sila makakaya pumarap sa US. Ang problema ko lang ngayon, some interprets it this way. Na napaka-sama naman ng Amerikano na nakikialam sa mga affairs sa ibang bansa. Pero ano naman, ang sabi naman ng mga kakampi kay Trump, paano mo naman yan, titingnan mo na lang yan, na ang mga droga ay harap-harapan at lantaran na ini-export ng Venezuela papuntang Amerika. Diyan naman sa punto na yan, yung effects theory ang ginagamit ni Trump dito. The commission of the crime can be tried in the US soil, even if it is done outside the US soil, as long as the effects of the crime committed outside the US brings that tremendous and serious effects in the United States soil. Pwede ko may halin tulad yan sa isang sitwasyon. Ang katabi nating bansa, Malaysia. Sa bangka ka,
Sa dagat ka ng sakop ng Pilipinas. At may kaaway ka sa kabilang bangka, Malaysian, pero sa kabilang sakop naman siya ng Malaysia. Tapos binaril mo yung Malaysian na nakasakay sa bangka sa tubig ng Malaysia. Tanong, napatay mo. Tanong, pwede ka bang sampahan ng kaso ng Malaysian government? Effects theory ay nasa American soil, sa Malaysian soil. Sagot, pwede. Kahit na sa Philippine waters ka pa. Parang ganoon din yan ang sistema na ginagawa ni Trump sa Venezuela. Nag-export ang Venezuela ng mga cocaine papunta sa US. Ang dami-dami na nilang na-intercept na mga winasak na mga maliliit na barko na mga nag-export ng cocaine sa United States of America. Ang ginagawa naman ni Trump sa Iran, i-invoke nila yung pagdepensa sa human rights kung mga rallyista sa Iran ay babarilin ng Iranian government forces. Yan po mangyari. Sa Pilipinas, kailan kaya pwede makialam si Trump? Kaya sa mga Pinoy, kung talagang if you are really for good governance, then why not? Rise up, stand up, and be brave and declaring that it is now time for Bongbong to resign. Sa dami-daming ebidensya. Sa ibang bansa, yung konting chismis lang, nagre-resign. Dito sa Pilipinas, ang sagot siya, patunayan mo. Ito may prohiba na. Tigas pa rin ang ulo, tigas ng muka. Saan kumukuha ng kuha? Marami pang namamatay na piki. May namamatay din na totoo. Pero kay Cabral, hanggang ngayon, hindi ko naniwala, napatay siya. Sino bang bilyonaryo? Marami kang pera, magpapakamatay ka? If at all, nagbayad yan si Cabral kay Remulla. Ito ang pera siya, para makaligtas ako sa krimen na ikakaso sa akin. Papalabasin ko na namatay ko. Kausap ng mga pulis, binigyan ng pera. Kita mo, sinikreto ang cellphone, kinuha. Kunwari, nagalit pa si Remulla. Pero drama lang yan. Kasi sa cellphone, ang daming ebidensya doon. Cellphone ni Cabral. So, ganun po mangyayari sa atin. Tapos, ito naman ang justification ko naman kung bakit ko naman nagdesisyon na for a long time, pinalabas ko itong istoryeng buli. Sa Ilonggo, buli. Alam niyo na, ibig sabihin, wet pakso sa Tagalog. Binaliktad ko lang. Na nagpapabuli pala si BBM. Hindi pala siyang totoong lalaki. Alam niyo yung ibig ko sabihin. At kasabat niya rin si Lisa dyan. At ang aking dagdag na pruweba, kung totoo man yun o hindi, na aking assertion na malamang totoo, ay yung katotohanan na siguro, maaari nyo makita, kayo na mag-judge kung kamukha ba ni BBM ang mga anak niya. 3 anak niyang lalaki, puro lalaki. Pero sad to say, ako tanungin nyo, ang hirap sabihin kung kamukha niya mga anak niya. So, ibig sabihin, talagang hindi magkakaanak si BBM. Talagang pinayagan si Lisa magkaanak sa ibang lalaki. Kung mari lang mga close lang nila ng lalaki ang magiging tatay. Or pwede rin na IVF. Nanghiram ng sibilya si BBM sa close friend niya na si Bong Dasa. Sa close friend niya na si Anton Nagdamio. Sa pinsan niya, close niya sa kanya si Martin Romualdez. Tingnan mo yan, tingnan mo yung tingnan mo pamilya ni BBM. Kayo lang, kung anong tingin ninyo? Si kaliwa, si Sandro, kamukha ba ni BBM? Palaki natin litrato. Mukhang hindi lalaki na. So anyway, nakita nyo na.
Tanggalin ko na. So, hanggang dyan lang ang vlog natin. Ang concern ko lang dito is, I have no conclusion pero mayroon akong probable cause para sabihin na totoo yung kwento na wet packs. Nagpapa-wet packs si B. At ang nakuha niyan, NBA player daw yan. Yung dalawa. Ang bayad sa isang NBA player ay $40,000. Ang isa ay $70,000. Tapos, kunwari, pag pinakinggan mo yung audio, in the presence of Lisa, o di kaya, kinukonsinti rin ni Lisa ang yan. Nang ibig sabihin ay, yun pala, alam nyo na ibig sabihin, nakakahiya. Bangag pa, yung kinikwento, naniniwala ko dyan. Pagkatapos, na mani-manita pang pera, kaya delikado na talaga sa bansa natin. I am now inviting you to think it over. And let us decide once and for all whether we still love the Philippines or not. And whether you want to save these Philippines from this person who does not know how to bring up our country, how to take care of our country and honor and pride, but only to contribute to the expenses and to the destruction of our culture. Biruin mo yan. Paano hindi ma-destroy culture natin? Our culture of honesty has been severely destroyed. Our culture of morality has been severely destroyed. What? Kasi okay lang pala yung mga manamalitang pera. Okay lang pala yung mga bagag-bagag. Meron pa tayong drugs law, Republic Act 9165. The act of using any drug is punishable under Section 15, which is called as using illegal drugs. Bakit natin papayagan? Mismo na, no less than his sister, Amy, told the public, told the world, that her brother, si Ading, is no less than an addict. Tapos, andyan pa kayo, marami pang mga troll na magdidepensa sa kanya. O, ano masasabi dyan kay Inso? Ano sabi niya? Bad. Attorney Rene Bueno. Ano masabi mo rito? Attorney Mel Santa Maria. Dean, sino? Si former Justice, Supreme Court Justice Antonio Carpio, former Justice Adolfo Ascuna, former Chief Justice Artime Panganiban, former Chief Justice na kasama mo, si Lucas Bersabin, former Chief Justice Diosdado Peralta, Justice Gismundo Alexander Gismondo, mga justices sa Supreme Court, particularly most senior justice Marvic Leonin. What can you say of this? Ito ba yung, is this the government that we Filipinos deserve? Ladies and gentlemen, ang alam ko po ay ubos na po halos ang pera sa ating pamahalaan. Sooner or later, baka wala na tayong makukulikta na mga buwis. At kung wala tayong makukulikta na buwis, sigurado gutom tayo lahat. Napipil nyo ba yung naranasan na sakripisyo ng mga Iranians? Walang pera, walang tubig, walang authority. Paano sila nabubuhay doon? Kailangan, sa totoo lang, I'm calling out on Trump and the Americans at saka ibang mga bansa, mga Arabic nations, yung katabi, Jordan, Syria, at saka yung Saudi Arabia, ang Iraq. Tumulong kayo ng pagkain para sa mga citizens ng Iran. Wala makakain ng citizens ng Iran. I know Israelis are also wanting to help to give food to the Iranian people.
Dapat maglipad ng eroplano, ihulog yung mga sako-sakong mga bigas, sako-sakong mga pagkain, at tubig. Yan ang aking masasabi sa ngayon. Magandang gabi po. Tanghali na rin. Ay, sige, magtawag na ako, Troll Army. Uncle Iran is under a dictatorship. Si Argo, host, ano na nangyari sa Maharlika Fund? Yun, isa pang malaking tanong. Joey Justiniani, lakas ng tama ninyo, mga satanas na DDS. Uy, lakas ng tama. Ano pag tama sinasabi mo? Ano ka lang eh. Nasa denial stage lamang kayo eh. Sobra kayo mag-deny. Ben Marcuerto, kung totoo nag-drag si BBM according sa kanyang sister, why now? Patagal na po yan. Ikaw ba naman kapatid ng adik Ben Reclamador? Di ba? Kahit sinong kapatid, tinatago mo yun. At darating na lang ang punto na mapupuno ka. That's when sabi ni Fernando po, napuno na ang salop. Mitch Dub, kamukha ni Bong Dasa, yung pangalawa, na-mention ni Bongbong noon na si Simon, nakuha niya ang features ng mga Romualdez. Baka yung pangatlo lang. Ang pangatlo pa si Anton Lagdamio pong tatay. Ako lang yan. Sinabi, impression ko lang yan. Dasi sa mukha. BBM, tinira sa Witpax. Opo, yan po ang impression ko. Hindi ko alam na pati ganitong kababawan, pinapatulan. Hindi po yun ganun kababaw sa tingin mo, Pio. Ang binayad nila sa mga dalawang NBA players na yun, pera ng pamahala natin. $70,000 and $40,000. More than 2 million pesos. Tapos isa, 3 million mahigit. 3.5 million mahigit. Si John Dubs. Baka si Boeing ay nasa Europe din, kasama si Dizon. At inaayos nila si Dizon, si Cabral, at ang Boeing, at ang DPWH budget scam. Si Hal, in what way, madam? Parang si Maslog pala host. Juni Laguardia. Good evening po, Toto. John Like. Jing Onciano. Good evening po, Sir Toto. Nenpa Palyana, yes, Toto. Chilalpak, tandang-tanda mo na di ka na gumagawa ng maganda. Puro paninirang didilis lang ang panyo. Ay, kwento mo lang yan. Chilalpak. Hindi na kailangan sirain niya. Sira na yan. Norman Dakoto Housing, Happy New Year, Toto. Mitch Dubs, wala nang hiya. Yang si Bumbong siguro ang may gusto niyan si Lisa Tanas, pero under Disaya ginagawa niya para lang kay Lisa. Sirpak, fake news, hindi po fake news yan. That's news. Kwento ka lang dyan. Dennis Kausing, kapatid. So M7 Ricky, kasinungaling mo, Toto. Totoo nga, basta kalbo masamang tao. Kwento yan ng mga tao na hindi makaya mag-argumento. Pag nawalan ka na ng pang-argumento, yan ang mga sinasabi mo. Sayang, parang nawala respeto ko. Bahala na, hindi ko naman kailangan respeto mo sa Curio, Lucenio. With the kind of guide that you have shown to us, you do not deserve also my respect. Argo, kinuha nila yung first family. Argo, sana host gawin din ng Amerika dito yung ginawa nila sa Venezuela. So, Coronel Lucenio, how lowly the topic is. So, if you find this topic insensible, okay lang po. Pero pasalamat pa rin ako nanood ka pa rin kahit insensible. Bogsadan, shout out. Crazy Brook. Argo, Kadiri, Kalisa. Crazy High. Argo, kakahiya, kabibim. So, Coronel Lucenio, nakakahiya. Wala na talagang matapik. Marami pong matapik, pero pinaka-importante po ito. Mercy Narbasa Suzuki. Nakakahiya ka, nakakahiya talaga, Dr. Kausing. Klaseng tao sila talaga. Love TV Patrol Boss. The Ultimate Zimic. Happy New Year, boss. Sarap ang magjakol to the max sa lamig ng panahon. Ingat po lagi. John Patrick de Guzman. Good evening, Happy New Year. John Patrick, attorney, God bless you. Happy New Year and God bless. Emmanuel Chan, Dr. Toto, Tirador, dapat
Hindi mo na binibigyan ng espasyo. Hindi, dapat bigyan ko ng espasyo. This has already been 1 month na nagtitimpi ako rito. Pinapakinggan ko. At saka I find everything documented enough. At saka si Dean Chase po, Emmanuel Chan, ay abogado yan doon sa Chacuan. Abogado siya sa California. Margaret Gonzalez, kumusta ka na? Happy New Year. Gama, Gamora, grabe sila. Pera ng bayan, pambayan sa malaking buto. It's too big. I can't said. Bangag. Gil Ramirez, good evening. Jagger Yarte. Okay. Si Troll Army, the only thing that's true is the incompetence. Roland Catedrilla, kamag-anak ni Alex Catedrilla, na kaibigan ko. Wala na kita sa tanas na ginagawa nilang mga mag-asawa. Josie Hermosura, real talk lang ang sinasabi ni Sir. Real talk lang tayo. Bakit natin iwanan ang katotohanan? Mukhang wala naman sense na sinasabi mo. No wonder wala makinig sa iyo. Okay lang po, buti nga andiyan ka nakinig. Troll Army, Iran is riddled in sanctions that led to hyperinflation. Oh, grabe inflation na, hyper. Desperado na kayo. Sino pong desperado? Ako hindi. Troll Army, Uncle, Iran is under a dictatorship. Sino pa? Phoenix, Arizona. Wala ka naman argument. Fake news meron. Hindi po ito kan po, sir. Totoo po itong news na ito. Roland Catedrilla, wala na tayong pag-asa. Roland Catedrilla, bastos na mag-asawa. Bastos talaga sila. Ganoon naman po at magandang happy midnight, ha? Talagang midnight na midnight. Happy New Year to all!